Hi Virgo, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Virgo, this is your monthly tarot reading ngayong July 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Virgo, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw para na may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Virgo, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Virgo ngayong July 2026. Ay wow, ang ganda naman ito. Pwedeng bakasyon tong nakikita kong biyahe dito ha, or pwedeng new journey. New journey, bakasyon, ano pa, outing, adventure, yes. Or bibigyan mo na ng action yung matagal mo ng plano. Decision, ideas. Movement kasi ang nakikita ko dito eh. Opo, so still pa rin, Virgo, magiging busy kayo ngayong July 2026. At ibibigay mo, kumbaga, gagawa ka ng action sa matagal mo ng plano, decision, or ideas po. Puro kilos, kilos, kilos ang nakikita ko dito. And maganda. Maganda po. So, magiging productive kayo ngayong buwan ng Hulyo. Okay, sabi po dito na makakatanggap kayo ng cash or cheque. Malaking pera po. Yes, may nakita kasi kong cheque. Ang ilan sa inyo cash. So, makakatanggap po kayo. Claim, claim, claim. Virgo. At sabi din dito na malalaman mo din yung totoong intensyon ng isang tao sa'yo. Yes, makakatanggap ka ng balita, mail, email, text, information, any kind of information. Yan. So, clean. Ang ganda po nito. Okay, ang ganda din kasi may solusyon sa inyong problema. Sagot sa inyong mga katanungan. This is also confirmation. Okay, confirmation din po ito and yun nga, conclusion. Ang ganda po nito. At yes, opportunities, new doors opening. New opening doors, yan. So, this is opportunity, i-claim nyo po. Yes, may mahalaga ito sa iyo. Itong mga nangyari na magiging mahalaga to sa iyo, itong binigay sa iyo na pagkakataon. Okay, may gumawa din ng code, passcode, password. May magbubukas na pinto, new doors opening. May nakita din akong clarity. Kanina pa to yung nalaman mo yung katotohanan. Clarity. Klarong-klaro na. So this is good. Ang ganda po nito. Ang ganda ng cards mo ha. Virgo. May transformation na mangyayari. Kasi bibigyan mo ng action. May concern ka nga sa taong stricto or matigas ang ulo. Pero nag-let go ka na. Kaya nga may transformation na magaganap eh. May nakita nga ako ditong end of contract, tumiwalag, umiwas. Kasi you are into sa changes. You are into sa growth. Kasi kung magsastay ka dito,
walang mangyayaring changes, walang mangyayaring growth. Okay? At may nakita ko separation, tumiwalag, umiwas, closure, nagput ng space. Yan yung nakikita ko dito. So, ending, may mangyaring ending, tapos papasok na kayo sa new beginning. May usapin din tungkol sa box. May usapin din tungkol sa musical instrument. Okay? Nag-let go ka, at ayan, nagkaroon ng transformation. Love is blooming. Yes. You love yourself more, nagkaroon ng ligawan, bagong pasok sa relasyon, nagkabalikan, nagkaunawaan. Romance, attraction, affection. This is also, may deal din. May deal din ako nakikita dito. Deal, nagkakaunawaan, agreement, yan. Promises. So, love is blooming. This is about emotion. Naging emotional ka. May mahalagang desisyon. Naalala niyo po yung sinabi kanina na may dumating na opportunities? Dalawang card po mismo nagsabi dito, opportunities. Yes, na kailangan mong pumili. Kailangan magkaroon ng best choice. Kailangan magkaroon ng best decision. Siyempre, magagawa mo yan kung magkakaroon ka ng konkretong plano. Okay? So, may mahalagang desisyon. May nakita nga ako dito, Virgo, na nagde-divide. Like, oh, ito yung trabaho mo, ito yung responsibilidad mo, ito din yung akin. May mga nakita kong ganyan. May nakita nga ako dito, sige, option 1 muna. Ito-test ko muna to kung kung hindi to mag-workout, then si option 2. May mga nakita kong ganyan. Basta may mahalagang desisyon. May nakita nga ako dito, Virgo, na dito ba ako sa tama pero mahihirapan ako, or dito ako sa mali pero easy lang lahat, easy lang, mabilis lahat. Okay, may nakita kong ganyan. So, kailangan mong pumili ng mabuti. Like for example, dito ba ako sa mahihirapan, mabibigatan ako na hardship talaga, like kailangan pagtrabahuin, like mag-effort, magbigay ng effort. Kasi 'di ba magbibigay yan ng yung mataas masyado yung proseso, yung time. Pero siguro naman na tama yung tatahakin mo, makukuha ka ng success. Okay? Or dito sa sa mali, like gagawa ng paraan para mas maging mabilis. Kahit mali siya, yan kumbaga pipili ka. Okay? Ano pa yung mga example? Dito ka ba sa ma-effort na trabaho? Or dito ka ba sa mabilisang pagyaman pero mali siya na strategy? So, sana'y nakuha mo yung tinutumbok ko, Virgo. Okay, may nakita rin ako ditong concern tungkol sa adultery. Like, anong tawag nito? So, that is adultery, that is cheating. Okay, let's say, pwedeng pinag-usapan to nagkinuwento sa'yo na kung ano yung problema niya, problema mo na rin. Okay? Or pwedeng naranasan nga. Okay? So, may niremind ako kanina sa inyo. Iwan nyo po yung hindi naka-resonate. Okay? Kung naka-resonate kayo, comment down.
Sinabi ko yan, paalala ko yan. Kasi very sensitive to eh. Let's say, committed ka. Tapos may dumating na tao na suyo ng suyo sa'yo na alam niyang married ka, committed ka, na may jowa ka. So, dito ka ba sa kanya na alam mong mali or iiwas ka na which is tama? May mga ganyan eh. May nakita kong ganyan na pinag-isipan mo ng mabuti. Baga, this is temptation. So, alam niyo naman, 'di ba? Cheating, kung committed po, cheating na 'yan. Dito ka ba sa mag-cheat? Or dito ka uiwas ka para hindi ka magkaroon ng para hindi ka kumbaga taksil. Oo, gagawin mo ba yung tama or mali? Yan. Okay, so alam niyo naman, pag adultery, sakit sa ulo yan. So, cheating, sakit sa ulo yan. Kailangan sana, kung pwede, kung okay sa inyo, na iwasan yan. Mas piliin niyo po yung inner peace. Kasi magiging healthy lahat. Magiging healthy lahat. Yan. Kasi kung adultery or may cheating na magaganap, madadama yung career and money mo, personal life mo, kasi sakit sa ulo talaga yan. Okay? Kung pwede po, kung gusto nyo, kung okay sa'yo. Pwedeng ikaw to or pwedeng taong malapit sa'yo na concern mo sa kanya. Okay, may kausap ka dito na boss, amo, oo, na pwedeng siya yung na kumukuha ka ng advice sa kanya. At may nakita rin ako ditong magandang mangyayari, which is lumabas din kanina, na magandang pangyayari sa career and finances mo. May pag-uusap din sa malaking negosyo. May, kung hindi man boss, amo, or elders to, pwedeng may isang mother figure. May mother figure ako nakikita dito eh. Basta po, itong card na ito, nagsasabi kasi na malalampasan mo rin yung mga challenges na yan. Kung nagkaroon ka ng fear, doubt, hesitation, magkakaroon ka na ng strength. Okay, so, yan. Masusunod din yung gusto mo. May concern nga dito sa excess weight. Like for example, kausap mo yung isang mother figure na sinabihan ka, masyado ka nang mabigat, diet ka para sa health mo yan. Pwedeng sinabihan ka din yan or ikaw yung nagsabi. Kung ikaw yung mother figure. Kasi may mother figure talaga ako nakikita dito. Okay? May guilt ako nakikita dito. Parang nahirapan ka sa paggawa ng desisyon. May guilt kasi ako nakikita dito or ma-sacrifice. Pero marami kang kausap dito ha. Ito mga kausap mo is very matulungin din. So, magbibigay ka ng action at magkakaroon ng sudden change. May asikasuhin ka sa malaking building. At may concern ka sa mataas ang ego nga. Okay, so let's proceed. Kuha tayo ng message for you, Virgo. Ngayon, July 2026. Message for you, have faith in your dreams. Waxing crescent moon. Again, have faith in your dreams, waxing crescent moon. Okay. Ano to? Saglit lang po ha. I-on ko lang yung... May i-on lang ako. Saglit lang po. Okay, thank you po.
Na-on ko na. Have faith in your dreams. Magkaroon ka ng pananalig sa iyong mga pangarap. Panalig sa iyong mga pangarap. Okay. So, magkaroon ng panalig sa iyong pangarap. Ang card na ito ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa, bagong simula, pagtiwala sa iyong hinaharap. Okay? So, waxing crescent. So, itong yugto, kung kailan ang buwan ay muling nagpakita ng liwanag matapos ang dilim. Okay? Sumisimbolo ito sa pagsisimula ng paglago at pag-usbong ng mga bagong idea. Sinasabi ng iyong card na huwag kang susuko. Kahit maliit pa lang ang nakikita mong ebidensya ng tagumpay, patuloy na magsumikap. So, anong dapat na aksyon na gawin? Panatilihin ang positibong pananaw. Oo. Para ito yung affirm, like manifest mo. Okay? Huwag kang susuko. Panatilihin ang positibong pananaw, magtanim ng mga layunin, maggawa ng mga layunin, sundin yung layunin mo sa buhay, at simulan ng mga hakbang. Okay? Kumbaga, simulan yung hakbang. Kilos po ito para matupad ang iyong mga pangarap. Move forward. Kumbaga. Okay, kung sa career and finances to, ang mensahe po, may malaking potensyal ang yung mga bagong idea sa mga ginagawa mo ngayon. Negosyo ba? Sa trabaho ba? May nakita nga akong paglilipat ng trabaho dito or proyekto. Okay? At ano ang dapat gawin? Ano yung ibibigay na aksyon? Huwag hayaang pigilan ka ng pagdududa sa sarili. Like, may fear, doubt, hesitation, yan yung pumipigil sa'yo eh. Okay? Kahit mabagal man ang simula, kasi ang energy nito, sa waxing crescent moon, ay nangahulugang lalago at lalawak din ang iyong mga pagsisikap. Kahit hindi mo pa na-picture out, like, kine-question mo, ano ba to? Lalago ba to? Parang ang bagal. So, sinasabihan ka ng card mo, lalago ito. Kahit slow man siya, pero siguradong maging stable ito. Lalago. Lalawak. Lalawak ang iyong mga pagsisikap. Okay, yan yung sa career and money. Sa pag-ibig at relasyon, ang mensahe kasi nito, isang bagong kabanata ang nagsisimula. O ang kasalukuyan mong relasyon ay papasok sa yugto ng paglago. Pag-level up. So, ano yung aksyon? Panatilihin bukas ang iyong puso at magtiwala sa proseso. Kung ikaw ay walang partner, single ka, isipin ng, ano sa Tagalog nito? Isipin ang uri ng pag-ibig na karapat-dapat para sa iyo dahil para maakit mo to. Like for example, gusto ko ng adventure, masayahin na tao. Kung pwede, recite mo. Pwede, ito yung i-ask mo kay God kung gusto mo. Kasi ito yung kumbaga, anong tawag nito? Maakit mo. Like, ito yung ma-manifest mo. Okay? O sa personal growth to,
Tinatanggal mo ang mga luma at negatibong paniniwala na nagpapabaga sa iyo noon. Like for example, grudges. Isa yan sa dahilan. 'Di ba? Na pag wala niyan, pag let go niyan, o gagaan na. Papasok naman yung mga kumbaga magbubukas na yung pintuan, new doors opening. Papasok na yung mga blessings, papasok na yung mga opportunities na hinihintay lang na i-let go mo yung mga baggages na iyan, kung ano mang klaseng yan. Baggages, grudges, ano pa, unhealthy connections sa nakaraan. Yan yung most likely. So, ano yung aksyon? Magtiwala sa yung kutob at konsensya. Kasi ang card nito ay hudyat na tama ang iyong direksyon, nasa tamang path ka, kahit hindi mo pa nakikita ang dulo. Okay? So, sinasabihan ka ng card mo dito, nasa right path ka. So, have faith in your dreams. So, waxing crescent moon. Energy para kay Virgo ngayong July 2026. Virgo, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Pasensya na po, naputol yung video natin. So, saan na tayo, Virgo? Malalim ang iniisip mo. Pagmuni-muni, contemplation, yes. Daydreaming, gumagawa ng plano. Nagmuni-muni, nag-iisip ng mga plano, pangarap sa buhay, nag-iisip ng mga desires sa buhay. May nakita nga ako ditong pumipili ka. Okay, lumabas din to kanina, di ba? Pumipili ka. Na kung ano ba yung the best. Kung ano ba, kung tao man to, kung sino ba yung genuine sa kanila. Yung totoo sa iyo. Basta pumipili po kayo, malalim ang iniisip kasi pipili ka, gagawa ka ng best decision, gagawa ka ng best choice. Mag-ingat lang po sa sobrang pag-iisip, baka ang ending nito malilito ka na kasi pipili ka eh. So galingan mo. Okay? So makakagawa ka ng best decision or best choice kung magkakaroon ka ng konkretong plano. Virgo, some of you lang po ha, hindi po sa lahat to, general reading to, medyo sensitive eh. Lumabas din po siya eh. Andito din po. Andito din po yung temptation.
Same parang yung sinasabi ng yung card, lumabas kanina, lumabas dito sa tarot card mo, mag-ingat at balansehin ang iyong emotion at mas piliin niyo po sana yung inner peace kaysa sakit ng ulo. Okay? Again, pwede ikaw to or pwedeng concern mo to sa isang tao. Marami kang big ideas, inspired ka, gusto mo ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Kumbaga, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Gusto mo mag-level up. Okay, ang ganda nito, you're receiving love, marami ka na-receive eh. This is receiving. Pwede din resulta sa inyong mga ginagawa. Receiving love, nagkaroon ng growth and expansion, which is gusto mo talagang magkaroon ng level up, di ba? So nagkaroon, may nakita rin ako ditong malaking influence na isang mother figure na which is lumabas din kanina. Lumabas din po siya dito. At nakikita ko rin dito na may buntes, mabubuntes. At nakikita ko rin dito nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, sa kapwa. Most likely sa sarili to eh. Nagpaganda, nagpapogi. Happiness, andito po. May development, may success. Kasi kung sa astrology to, this is love, beauty, money, and creativity. Maganda po ito. Ito ay pagbubungang mabuti. May pagbubungang mabuti na parating. Okay? Pwedeng bagay or pagbubuntis nga. This is also means abundance and success. So be happy with the results of your actions. Baka may narinig kang ingay po, Virgo. Maingay po yung kapitbahay namin ngayon. So ang ating dapat gawin is mag-focus sa mensahe para may makuha kayong gabay. Okay? Pasensya na po kasi hindi natin control yan. Okay? And ano to eh, you love yourself more. May parating din na pera, lumabas din to kanina. Makaka-receive ka ng malaking pera. Or di kaya ay unexpected job opportunity na makapagbigay sa'yo ng malaking pera. Pwede mataas ang sweldo nga. Habaan din ng pasensya. Kasi kailangan hintayin eh. Offer, hintayin kasi process. Huwag kang mag-alala, darating din po ito. Okay, sa career and money mo, nagkaroon ng conflict. Pwede din argument. Pwedeng na-provoke ka. Kasi may toxic ako nakikita dito. So sabi ng yung card, makinig ka sa yung intuition kasi it will guide you away from toxicity. Okay? Kung kaya mo na siyang kausapin or sila kausapin, i-address mo yung hurt feelings mo. Pero mag-ingat po kayo sa response ha. Kasi parang nasabi mo lang kasi na-provoke nga eh. Kasi nakikita ko dito at the end of the day, nagsisisi ka. So maging maingat lang sa response. Kasi parang mas lalong sumabog. Okay? At okay. Balansehin din ng pera, control, monitor, and save. Advice ng card, tamang pag-manage ukol sa financial at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. Magkaroon din ng sapat na time for yourself, to your partner, to your family. Kasi nakikita ko dito yung overspending sa trabaho or sa kaka-travel. Okay? Para maging balanse, magkaroon ng pagkakaisa.
Virgo, gusto nyo notify kayo, ma-prompt kayo, like panood nyo po agad yung premiere ng video natin. Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag na din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Okay? At nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Nakikita ko dito, Virgo, na you're feeling trapped or na-stuck ka sa isang connection, sa isang tao. Nag-iisip kang umalis or pakawalan pero ayaw mo. Pwedeng hindi naka-move on nga sa nakaraan din po. Na feeling stuck ka sa mga nangyari sa nakaraan kasi may nasabi, may nagawa na hindi mo makakalimutan. Single ka man relasyon sa buhay mag-asawa. So sabi ng card, kailangan lang i-release to. Magkakaroon ng freedom, magkakaroon ng releasing kung ikaw mismo ang kikilos. Kung ikaw mismo ay willing na makalaya po. Okay? This card asks you to change something para ikaw ay makawala at makahinga. Kasi nangailangan ito ng pasensya at pasensya at tiyaga. Magagawa mo to, Virgo. So sa mga relasyon, blooming kayo that has a potential to be stable. Sa mga single po, naging practical sa buhay romansa, interesado ka lang sa mga stable at trustworthy. Okay, so this is hard work talaga ang nakikita ko dito sa inyo kasi may project kayo. Kayong lahat, single ka man, relasyon sa buhay mag-asawa. Nagkaroon ng sense of stability. Hard work kasi gusto mo makaipon ng malaki. Pwede may project, pwede din para sa future nyo. Yan. Kaya, naging hard worker kasi gusto mong ma-achieve tong goal nyo. Sa project nyo, sa plano nyo sa buhay, sa future nyo. Basta nagsisave ka ng money for the future or may specific goal. O like bibilhin. Okay? So yan po para magkaroon ng stability sa inyong connection, sa inyong sarili din. Okay? Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Virgo. See you tomorrow. Maraming salamat po.